Apat na bang lalaking buhaya nga po ang nakita at hinuli namin ni Buyok dito sa Pulong Malaki dito sa may istakan ng tubig. Yung isa nga pong buhaya ay namatay na, kaya naman tatlo na nga lang po ang nakuha namin ni Buyok. Tapos nung papauwi na nga po kaming dalawa ni Buyok mga mare at pababa na nga po kami sa bundok ay bigla na nga lang pong dumugo yung paa ko at di ko nga po alam ang naging dahilan. Ngayong araw naman mga mare, maagap nga po kaming kumilos ng aking Buyok dahil pupunta nga po kami ngayon sa Pulong Malaki. Bibisitahin nga po namin ngayon ang Pulong Malaki at titingnan nga ho namin ni Buyok kung meron pa po bang aso na natira. Grabe mga mare, habang papalapit nga po kami doon sa pulo ay napagkakalungkot nga namin ni Buyok dahil wala na po talagang mga aso na sumasalubong sa amin. Umapalakpak pa nga kaming dalawa ni Buyok dyan pero wala nga ho kahit isang lumalapit. Nakakalungkot lang talaga mga mare dahil sa isang iglap ay wala na nga po kaming pakakainin dito sa pulo. Nakakamiss lang kasi dahil kung nandito nga sila mga mare baka nagtatahulan na nga sila at nagdadambahan na nga kay Buyok at nag-uunahan na nga sila sa pagkain. Sisiguraduhin nga po namin na wala na talagang mga aso dito kaya naman pupunta nga po kami ngayon doon sa pinakagitna at pinakataas nga ho nitong pulo. Habang naglalakad nga ho kami ni Buyok dyan ay nagtatawag nga ho kami ng mga aso pero kahit isa nga ho walang lumalapit sa amin. Alas 8 pa nga lang ng umaga ng mga oras na yan pero matindi na nga ho ang sikat ng araw at medyo masakit na nga rin ho sa balat. Grabe nga itong nilalakaran namin ni Buyok dahil talaga namang napakasukal at mas mataas pa nga ho sa amin ang mga damo. Hindi ko nga ho ma-imagine na dito po naglalakad si Ma'am Rina Ortiz tapos wala pa nga po siyang tsinelas nung kasagsagan nga ho na nire-rescue nga ho nila yung mga aso. Habang naglalakad nga sila dito sa matataas na damuhan ay nagtanggal nga po siya ng tsinelas dahil mas mahirap pa nga daw po kapag ka nakasuot ang kanyang tsinelas kaya naman pagbalik nga ho doon sa may kubo talaga namang gasgas ang kanyang mga katawan at puro sugat. Kaya naman pinagsuot na nga ho ako ni Buyok ng mahaba dahil aakyat nga po kami dito sa pulot baka nga daw ho ako'y magkasugat-sugat. Mga ilang minuto pa nga ng paglalakad ay sa wakas nakarating na nga ho kami dito sa may gitna. Ito nga po yung lugar na akala namin ni Buyok ay naging taguan ng mga Hapon noong araw, yung pala naman ay istakan lamang ng tubig. Diyos ko, day. Dito nga mga mare, gulat na gulat nga kaming dalawa ni Buyok dahil imbis na mga aso nga ho yung makita namin nakakita nga ho kami ng mga buwaya. Apat na bang lalaking buwaya nga ho yung nakita namin dito mga mare, kaso nga lang yung isa nga po ay patay na. Ang sabi nga sa akin ni Buyok mga mare, siguro nga daw ay nakaamoy sila ng pagkain dito kaya naman pinuntahan nga nila kaso nga lang hindi na nga ho sila makalabas. Nakita nga rin namin ni Buyok na marami nga hong buto-buto dito ng mga aso. Siguro kapag ka nalalaglag nga ho sila dito, hindi na nga ho sila makalabas dahil bang taas nga ho nito. Nung umahon nga kami dito mga mare, wala kaming dalang panghuli kaya naman bumaba nga ho si Buyok doon sa bangka para kumuha, pati na nga rin ho ng sako. Akala nga namin na hindi na makakatakbo itong mga buhaya pero nung akmang huhulihin na nga sila ni Buyok ay biglang nagtatakbo at bambibilis pa nga tumakbo. Habang nagbo-voice over nga po ako ay narinig nga ako ni Buyok at sabi nga po niya sa akin ay hindi nga daw po yan mga buhaya kundi mga bayawak. Ang sagot ko naman sa kanya mga mare at pare, alam ko naman na bayawak yan, sadyang nililito ko lang talaga yung mga followers para mag-comment nga po sila dito. Char. Alam ko naman talaga na bayawak yan mga mare at pare dahil bang dami nga po niyan dito sa amin sa may isla. Medyo mahina na nga sila mga mare at pare dahil bang bilis nga lang ho silang nahuli ng aking Buyok dahil siguro mga ilang linggo na nga silang nakakulong dito. Biruin yung mga mare ilang linggo na nga siguro silang nandito tapos ay naaarawan pa sila tapos ay hindi pa nga po sila nakakainom. Kaya siguro namatay na nga rin yung isang buhaya dahil sa gutom at sa init nga po ng arawan. Sa sobrang laki nga nitong isa mga mare at pare, para na talaga siyang isang buhaya kaya naman sabi ko nga sa inyo buhaya talaga yan. Nakakaawa talaga sila dito mga mare dahil mamamatay nga sila sa gutom dito kaya naman ayan at kinuha na nga namin sila ni Buyok at sabi nga namin paiinumin nga namin sila ng tubig pagdating nga ho namin doon sa pangpang. Medyo mahirap ngang hulihin itong malaki kaya naman inuna nga muna ni Buyok hulihin itong maliliit. Bang tapang pa nga maghawak-hawak ni Buyok nitong bayawak mga mare at sabi ko nga sa kanya ingat nga siya at baka siya ay makagat. Sanay naman daw siyang maghawak ng mga ganito at kahit nga daw ahas ay kaya nga daw niyang hawakan. Diyos ko, nahuli na nga ni Buyok yung isa at ito na nga ho yung pangalawa. Akala nga niya mahina na rin itong pangalawa pero nung paghawak nga niya pinapaltik nga daw ho siya ng buntot. Oh. Ay! Nagulat nga itong si Buyok nung lumabas yung ulo ng bayawak mga maret. Akala nga daw niya makakagat na siya. Diyos ko, day. Hindi nga kasya sa sako itong malaking bayawak mga mare. Kaya naman dito na nga lang siya sa salok ilalagay ni Buyok at tatalian na nga lang daw niya. Pagkatapos nga ho niyang mahuli itong tatlong bayawak lumabas na nga siya dito sa ipunan ng tubig. Hindi na nga rin kami nagpahinga dito mga maret. Bumaba na nga rin kami agad dahil baka abutan pa nga kami ng matinding sikat ng araw ay mahirap na. Dito nga kami dumaan sa may bandang baba mga mare dahil hindi nga daw masukal
masukal dito, sabi ni Buyok. Totoo namang hindi masukal dito mga mare, at napakaganda pa nga ng view, kaso nga lang naliligaw nga yata kaming dalawa ni Buyok dito. Diyos ko day, hindi na nga namin alam kung saan na nga kami naroroon. Pero patuloy pa nga rin sa paglalakad ang aking Buyok hanggang sa makarating nga ho kami doon sa may kakahuyan. Syempre dahil siya nga ho ang may alam dito, kaya naman sunod-sunuran na nga lang ho ako. Sa paglalakad ko nga mga mare ay nagulat nga ako dahil bigla na nga lang dumugo yung aking paa. Ang akala nga ni Buyok ay nakagat ako ng ahas, kaya naman tinatanong nga ho niya ako kung nakagat daw ba ako, at sabi ko naman ay hindi. Sa dinaanan nga namin kanina mga mare ay maraming matitinik na halaman, kaya naman siguro ay nadali nga ako ng matitinik na halaman dito. Medyo kumikirot nga lang siya ng kaunti pero hindi naman ganoon kasakit mga mare, kaya naman patuloy nga ako sa paglalakad. Kaso nga lang nung medyo dumadami na nga ang dugo mga mare, medyo natakot na nga ako, kaya naman sabi ko nga sa aking Buyok talian na nga niya. Nakarit kasi ako. Saan ka ba nakarit? Hindi ka ba natuklaw ng ahas? Hindi. Nakarit, oo. Ano ba yung karito niyan? Ito, Dati napakadami. Tama dito na dali. Ayan. Ito ah. Karit. Wait. Karit lang. Karit lang. Karit lang. Tusuklaan. Ano kasi kaya madugo mainit. Diba yung, ano ba yung ganito ah? Kot, yung ganito ah. Lahat ito kumarit sa paa ko. Lahat itong tinik kumarit sa paa ko. Kita mo. Ayan, isa pa sa baba. Napakaraming dugo. Tama na. Napakadaing dugo. O, punasan mo. Bubuan dugo. Punasan mo yung ilalim mo pa. Ay, may dugo rin pamunas mo. Ayan, tinalian na ni Buyok. Daddy, pahinga muna tayo. Nasa likod tayo ng pulo. Maniwala ka sa akin. Hindi nga ako nagkamali na naliligaw nga kami at napunta nga ho kami dito sa may likuran ng pulo. Kaya sabi ko nga sa aking Buyok mga mare, bumaba na nga ho kami dito sa may tabi ng dagat at doon na nga lang niya kami, siya na nga lang ho yung pumunta doon sa aming bangka. Pero bago nga ho siya pumunta sa aming bangka, ay pinainom at binasa nga ho muna niya itong mga bayawak dito sa may tubig. At habang inaantay ko nga ang aking Buyok na dumating mga mare, tinanggal ko nga yung mga dugo dito sa aking paa at nilinisan ko nga muna yung aking sugat. Napakaginhawa at napakaganda nga dito sa napwestuhan ko mga mare, at maya-maya nga lang ay dumadating na nga yung aming bangka. Dito na nga lang sana ulit namin pakakawalan yung mga bayawak, kaso nga lang baka mahulog nga ulit sila doon sa may ipunan ng tubig. Bang mahal na kasi ng krudo ngayon mga maret, medyo malayo pa nga yung pagdadalhan namin sa kanila. Diyos ko da. Yes mga maret, pare tama nga ho ang narinig nyo, at pakakawalan nga ho namin sila doon sa may bundok. Dito nga namin sila pakakawalan kung saan wala nga hong mga nakatira at wala nga hong mga bahayan, para malaya nga ho silang makakagalaw. Una nga hong pinakawalan ni Buyok itong maliit na bayawak at napakabilis nga ho niyang lumangoy, at di na nga ho namin nakita kung saan ba siya nagpunta. Sumunod naman niyang pinakawalan itong isa pang maliit mga maret, sabi ko nga sa kanya dito na lamang sa may batuhan niya pakawalan para makita ko nga na tumatakbo. Ayun na nga mga maret, sabi ko nga sa kanya bilisan niya ang paggapang dahil baka mamay maging tanpulots pa nga siya. Diyos ko day. At ang last nga niyang pinakawalan na itong pinakamalaking bayawak mga maret, sabi ko nga sa kanya dito na nga lang din niya pakawalan sa may batuhan. Na pagkakabilis nga rin niyang gumapang mga maret, parang takot na takot nga siyang maging tanpulot. Sa wakas nga mga maret, parang malaya na nga silang makakakilos at makakahanap nga sila ng pagkain dito sa may bundok. Kaya naman kung nagustuhan nyo nga itong video na to at nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo, baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog. Bye!